Isang linggo bago ang aming ika-10 anibersaryo, natuklasan ko na ang aking asawang mapagpanggap ay matagal na palang nagluluto ng sarili niyang kataksilan sa likod ng aking mga pagsasakripisyo. Habang ibinibigay ko ang lahat para sa kanyang pamilya, binuo niya ang isang plano upang nakawin ang aking dangal at ang kumpanyang ipinundar ng aking dugo at pawis. Ngunit hindi ako ang uri ng babae na iiyak at magmamakaawa. Pinili kong panoorin silang magdiwang sa kanilang akala ay tagumpay, habang dahan-dahan kong hinihila ang mitya ng kanilang sariling pagsabog. Ngayon sa harap ng lahat ng taong naniwala sa kanilang mga kasinungalingan, ibabalik ko sa kanila ang bawat sakit na may kasamang interes. Ang hapunan sa Casa Rivera ay palaging puno ng bango ng mga pampalasa at halimuyak ng mga bulaklak, ngunit sa gabing ito ng fiesta, tila may kakaibang lason na humahalo sa hangin. Nakatayo ako sa gitna ng malawak na kusina, tinitingnan ang huling pag-aayos ng mga putaheng ihahain sa labas. Ang bawat plato ay simbolo ng aking pagpapakasakit ng bawat gabing hindi ako natulog upang masiguradong ang Casa Rivera ang manatiling pinakamalaking pangalan sa industriya ng pagkain. Ngunit, ang boses na pumutol sa aking pag-iisip ay hindi ang pasasalamat na inaasahan ko. Trinidad, kailangan mong pirasahan ang mga dokumentong ito at aminin na ikaw ang may pananagutan sa nawawalang pondo kaysa mapahiya ang buong pamilya Aragon sa harap ng media. Dahan-dahan akong lumingon. Doon sa may pintuan ng kusina nakatayo ang aking biyenan na si Doña Caridad. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng semento, walang bakas ng pagmamahal para sa babaeng naging katuwang ng kanyang anak sa loob ng isang dekada. Sa kanyang tabi nakatayo ang aking asawa si Rafael Aragon. Ang lalaking pinangakuan ko ng katapatan sa harap ng dambana ay hindi man lang makatingin sa aking mga mata. Ang kanyang mga daliri ay panakanakang humahawak sa kanyang mamahaling relo. Isang ugali na ginagawa niya tuwing siya ay nagsisinungaling. Anak, intindihin mo, mas madaling malinis ang pangalan mo dahil ikaw ang namamahala sa operasyon kaysa madamay si Rafael na siyang mukha ng ating pamilya, ang dagdag pa ng aking biyenan sa tono na tila ba humihingi lamang siya ng pabor na magpasa ng ulam. Sa labas naririnig ko ang tawanan ng mga bisita at ang ingay ng livestream ni Paz Ilustre, ang aming kapitbahay na walang ginawa kundi maghanap ng butas sa aking pagkatao. Alam ko na ang bawat salita nila ay may kaakibat na patibong. Sa sandaling iyon, isang mensahe ang pumasok sa aking telepono. Isang larawan ni Rafael at ng kanyang sekretaryang si Isabel magkayakap sa loob ng aming guest house. Ilang metro lamang ang layo mula sa kinalalagyan namin ngayon. Ang sakit ay tila isang matalim na kutsilyo na bumaon sa aking dibdib, ngunit hindi ako nagpakita ng kahit anong emosyon. Walang luha, walang panginginig ng boses. Rafael, maupo muna tayo at ubusin ang hapunang ito, ang mahinahon kong sagot habang dahan-dahan kong ibinababa ang hawak kong kutsilyo sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng bakal na tumama sa kahoy ay tila isang hudyat ng simula ng isang digmaan na sila lamang ang walang alam. Madam Trinidad, handa na po ang lahat sa labas, hinihintay na lang po ang inyong hudyat para simulan ang paghahain. Ang masayang boses ng isa sa aming mga kusinero na tila walang kamalay-malay sa tensyong bumabalot sa silid. Ngumiti ako sa kanya, isang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Sige, ilabas niyo na ang lechon. Siguraduhin ninyong ang lahat ay makakatikim ng espesyal nating sarsa sa gabing ito. Humarap ako muli kay Rafael. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa. Akala niya ay muli niya akong napasunod sa kanyang mga nais. Lumapit ako sa kanya at inayos ang kanyang kurbata. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Siguro ay dahil sa kaba o siguro ay dahil sa excitement na sa wakas ay mawawala na ang sagabal sa plano nila ni Isabel. Trinidad, alam ko namang hindi mo kami pababayaan, ang sabi ni Rafael habang sinusubukang hawakan ang aking kamay. Mabilis ko itong iniwas sa pamamagitan ng pagkuha ng aking wine glass. Hinding-hindi ko kayo pababayaan, Rafael. Ibibigay ko sa inyo ang eksaktong nararapat para sa pamilyang ito, ang malamig kong tugon. Habang naglalakad kami palabas patungo sa hardin, kung saan naghihintay ang mga bisita, nakita ko si Paz na nakatapat ang kanyang telepono sa amin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa, handang ipakalat ang anumang chismis na kanyang mahahagip. Hindi niya alam ako ang magbibigay sa kanya ng pinakamalaking balita sa kanyang buhay, ngunit hindi ito ang balitang inaasahan ng mga Aragon.
Habang nagaganap ang masayang kainan, ang aking isipan ay abala sa pag-alala sa bawat dokumentong nakatago sa aking ligtas na taguan. Ang bawat pirma ni Rafael sa mga peking invoice, ang bawat paglipat ng pera ni Doña Caridad sa kanyang personal na account, at ang mga usapan nila ni Isabel tungkol sa pagpapatalsik sa akin. Ang lahat ng iyon ay maayos na naka-encode sa loob ng aking lumang recipe book, ang tanging bagay na hindi nila kailanman binigyang pansin dahil para sa kanila, isa lamang akong tagapagluto. Sa gitna ng katuwaan, biglang tumayo si Rafael at kinuha ang atensyon ng lahat. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad, ang boses ng isang leader na tinitingala ng komunidad. Mga kaibigan, sa gabing ito ng ating fiesta, nais kong magpasalamat sa inyong lahat. Ngunit may isang mabigat na anunsyo rin akong dapat gawin tungkol sa hinaharap ng Casa Rivera, ang simula ng kanyang pahayag. Tumingin siya sa akin at doon ko nakita ang tunay na anyo ng ahas. Ang kanyang mga mata ay walang pagsisisi. Sa kanyang isip tapos na ang laban. Sa kanyang isip nakuha na niya ang lahat. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking telepono sa loob ng aking bulsa. Isang hindi kilalang numero ang nag-text sa akin. Nasa labas na kami. 5 minuto at papasok na ang mga awtoridad para sa raid. Sigurado ka ba rito, Trinidad? Hindi ko sinagot ang text. Sa halip kinuha ko ang aking baso at itinaas ito sa hangin, tila nakikibahagi sa tagay ni Rafael. Ang aking puso ay tumitibok ng may kakaibang ritmo, isang ritmo ng kalayaan na matagal ko nang hindi nararamdaman. Ang bawat hakbang ng mga Aragon ay tila isang dula na ako ang sumulat ng dulo. Akala nila ay sila ang gumigipit sa akin, hindi nila alam na ako ang nagbukas ng pinto para sa kanilang sariling pagkawasak. Ang katahimikan ko ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ang pag-iipon ng lakas para sa isang malakas na hampas na hindi nila malilimutan. Habang nagsasalita si Rafael tungkol sa integridad at karangalan ng pamilya, nakita ko ang pagdating ng ilang mga lalaking nakabarong sa gate ng mansyon. Hindi sila mga bisita. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at may dalang mga folder na hindi para sa pirmahan ng kontrata. Naputol ang pananalita ni Rafael nang lumapit ang isa sa mga lalaki sa kanya. Ang katahimikan ay biglang bumalot sa buong hardin. Kahit ang livestream ni Paz ay tila tumigil sa pag-ikot. Ginoong Rafael Aragon, kami ay mula sa National Bureau of Investigation. Mayroon kaming warrant para sa inyong pag-aresto at para sa pagsisiyasat ng mga dokumento rito sa Casa Rivera dahil sa hinala ng malakihang money laundering at estafa. Ang baso ni Doña Caridad ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang mukha ni Rafael ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na nakatayo sa harap ng kanyang mga bisita. Lumingon siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Trinidad, ano ito? Tulungan mo ako. Anong nangyayari? Ang nanginginig niyang tanong. Tumayo ako ng dahan-dahan, inayos ang aking damit at tiningnan siya ng diretso sa mga mata. Walang galit sa aking mukha. Tanging isang malalim at nakakapanindig balahibong kapayapaan. Hindi ba ito ang gusto niyo, Rafael? Ang magkaroon ng pananagutan ng dapat managot. Ginagawa ko lang ang hiniling niyo. Pinoprotektahan ko lang ang Casa Rivera mula sa mga taong sumisira rito. Ngunit ang hindi ko sinabi sa kanya, ang ebidensyang hawak ng mga awtoridad ay hindi ang mga dokumentong ipinipilit nilang pirmahan ko. Ang hawak nila ay ang mga tunay na transaction na siya mismo ang nag-utos na may kasamang mga recording ng bawat pag-uusap nila sa loob ng silid na akala niya ay ligtas siya. Habang dinadala si Rafael at Doña Caridad palabas ng aming mansyon sa harap ng kamera ni Paz at ng mga nagtatakang bisita, naramdaman ko ang malamig na hangin ng gabi. Ito na ang simula ng pagguho ng kanilang imperyo at ang muling pagkabuhay ng tunay na may-ari ng Casa Rivera. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang bumulong sa aking likuran, isang boses na hindi ko inaasahang maririnig sa gabing ito. Akala mo ba ay tapos na ang lahat sa pag-aresto sa kanila, Trinidad? Nakalimutan mo yata na may hawak pa akong alas na pwedeng magpabagsak din sa'yo? Dahan-dahan akong lumingon at nakita ko ang nakangising mukha ni Corazon, ang pinsan na itinuring kong kapatid. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang maliit na USB drive, ang USB drive na naglalaman ng aking mga personal na lihim na hindi kailanman dapat malaman ng kahit sino.
Ang babaeng naniniwala na ang utang na loob ay isang tanikalang pwedeng humila sa akin sa putikan ay magigising sa isang masakit na katotohanan. Ang aking biyenan na tila santong nagdarasal sa harap ng dambana habang ninanakaw ang aking kinabukasan ay malapit nang matuklasan na ang bawat luhang ilalabas niya ay hindi makakapaghugas sa kanyang mga kasalanan. Sa mundong binuo nila ng aking asawa, sa pamamagitan ng panlilinlang, ako ang magsisilbing apoy na tutupok sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Ang aking paghihiganti ay hindi isang mabilis na pagsabog, kundi isang dahan-dahang pagpiga sa kanilang leeg hanggang sa wala na silang mahingang hangin. Ang gabi ng fiesta ay dapat na puno ng musika, ngunit para sa pamilya Aragon, ito ang simula ng kanilang huling hantungan. Habang ang mga tauhan ng NBI ay abala sa pag-akay kay Rafael at Doña Caridad, patungo sa mga naghihintay na sasakyan, nanatiling nakatayo si Corazon sa aking harap. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik puno ng pag-asang mayroon siyang hawak na alas laban sa akin. Trinidad, huwag kang masyadong kampante. Ang bulong ni Corazon habang nilalaro sa kanyang mga daliri, ang itim na USB drive. Alam mo kung ano ang laman nito. Isang click ko lang at ang reputasyon na pilit mong pinoprotektahan ay maglalaho na parang usok. Gusto mo bang malaman ng lahat ang tungkol sa iyong tunay na pinagmulan? Tiningnan ko siya ng diretso. Ang kanyang ngisi ay tila lamat sa isang basong malapit ng mabasag. Sa loob ng 10 taon, itinuring ko siyang kapatid, ibinigay ko ang lahat ng kanyang hilingin, ngunit ang kapalit ay ang pagbenta niya sa akin sa pinakamababang halaga. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya sapat na para maramdaman niya ang lamig ng aking presensya. Ilabas mo, Corazon. Ipakita mo sa buong mundo. Pero bago mo gawin yan, siguraduhin mo munang ang laman ng drive na yan ay hindi ang parehong file na ipinasa mo kay Rafael kanina. Ang malamig kong sagot. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Anong ibig mong sabihin? Ang akala mong alas ay isa lamang decoy? Matagal ko nang alam na pinasok mo ang aking opisina. Sa tingin mo ba ay hahayaan kong ang pinakaimportanteng ebidensya ng aking buhay ay makuha mo lang ng ganoon kadali? Siniil ko siya ng isang tinging puno ng pangungutya. Ang drive na hawak mo ay naglalaman lamang ng mga lumang recipe ng Casa Rivera na hindi na ginagamit. Salamat sa pagtulong sa akin na mapabilis ang pagbagsak ni Rafael. Bago pa siya makasagot, isang malakas na sigaw ang pumutol sa aming usapan. Si Doña Caridad habang pinipigilan ng isang babaeng opisyal ay nagsimulang magwala. Ang kanyang marangyang alhas ay tila naging mga kadena na nagpabigat sa kanyang anyo. Trinidad, wala kang utang na loob. Kinuha ka namin mula sa kawalan. Pinatira ka namin sa mansyong ito binihisan at binigyan ng pangalang Aragon. Ang hiyaw niya na narinig hanggang sa labas ng gate kung saan patuloy pa rin ang live stream ni Paz. Ganito mo ba kami babayaran? Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa iyo. Humakbang ako patungo sa kanya. Ang bawat tapak ng aking sapatos sa damuhan ay tila isang hatol. Huminto ako sa tapat niya sapat na para maamoy ang kanyang mamahaling pabango na nahahaluan na ngayon ng pawis ng takot. Utang na loob, ma. Ang tanong ko sa tono na kasing talim ng labaha. Pinatira niyo ako rito dahil kailangan niyo ng isang taong bubuhay sa nalulunod ninyong kumpanya. Binihisan niyo ako para maging maayos ang inyong imahe sa harap ng mga investors. At ang pangalang Aragon, isang dekada ko itong dinala habang nililinis ang bawat dumi na ginagawa ng anak niyo. Kung susumahin natin, ma, kayo ang may utang sa akin. At ngayong gabi sinisingil ko na kayo. You're a monster. Ang sigaw ni Rafael habang isinasakay siya sa sasakyan. Ang kanyang mukha ay puno ng puot, ang mukha ng isang lalaking hindi matanggap. Na ang kanyang sunod-sunurang asawa ang siyang gumapi sa kanya. No, Rafael. I am just a wife who learned how to cook the perfect revenge. Ang huling salitang binitiwan ko bago isara ng opisyal ang pinto ng sasakyan. Ngunit hindi pa doon natatapos ang gabi. Mula sa dilim ng garden, lumabas ang isang babaeng tila gusot ang suot na bestida. Si Isabel. Ang kanyang mga mata ay namumugto at ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang hitsura ay ang perpektong definition ng isang biktima, isang papel na madalas niyang gamitin upang makuha ang gusto niya. Madam Trinidad, maawa naman po kayo. Ang hikbi niya habang lumuluhod sa harap ko. Ang mga bisitang hindi pa nakaalis ay nagsimulang magbulungan.
Kahit si Paz ay muling itinuon ang camera sa amin. Kahit huwag na para sa akin, para na lang sa dinadala ko. Anak ito ni Rafael. Wala siyang kasalanan sa gulo ninyo. Paano na ang bata kung nasa kulungan ang ama niya? Tumingin ako sa kanya nang walang kahit anong awa. Alam ko ang laro niya. Gagamitin niya ang emosyon ng mga tao, ang konsepto ng unborn child para magmukha akong kontrabida. Ngunit nakalimutan niya ang isang bagay. Ako ang reyna ng Casa Rivera at kilala ko ang bawat sangkap ng kanyang panloloko. Isang bata o isang business plan, Isabel? Ang tanong ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Nakakaawa ka naman. Siguro ay nakalimutan mong ako ang nagbabayad ng inyong medical insurance sa kumpanya. Nakita ko ang records mo noong nakaraang buwan, Isabel. Ang surgery na ginawa sa iyo sa Singapore, ang hysterectomy. Paano ka magkakaroon ng anak kung wala ka ng mattress? Ang katahimikan na bumalot sa hardin ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ang mukha ni Isabel ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga hikbi ay biglang huminto, pinalitan ng isang ekspresyon ng purong takot. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang mag-react ng may pandidiri. Kahit si Paz ay narinig kong nagmura sa gulat. Hindi lang si Rafael ang niloko mo, Isabel. Niloko mo ang sarili mo kung akala mong mananalo ka sa akin gamit ang mga luhang yan. Ang dagdag ko pa habang tinatabig ang kanyang kamay na pilit humahawak sa aking laylayan. Tumayo ako ng tuwid at humarap sa mga natitirang bisita. Ang gabing ito ay hindi tungkol sa eskandalo. Ito ay tungkol sa pagtatama ng mali. Ang Casa Rivera ay mananatiling matatag, ngunit wala na itong puwang para sa mga magnanakaw at manloloko. Sa gitna ng aking talumpati, nakita ko sa malayo ang isang anino ng isang babaeng nakasuot ng itim na suit. Si Lucia, ang auditor na may hawak ng susi sa aking susunod na hakbang. Nagtama ang aming mga paningin. Isang bahagyang tango ang ibinigay niya sa akin, isang hudyat na ang unang bahagi ng aming plano ay matagumpay na naisagawa. Pumasok ako sa loob ng mansyon, iniwan ang kaguluhan sa labas. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay nagpapaalala sa akin ng 10 taon ng pagtitiis. Ngunit habang papaakyat ako sa hagdan, narinig ko ang pagtunog ng landline sa itaas. Isang tunog na tila nagbababala. Sinagot ko ang tawag. Walang nagsalita sa kabilang linya sa loob ng ilang segundo, tanging ang tunog lamang ng mabigat na paghinga. Akala mo ba ay nakuha mo na ang lahat, Trinidad? Ang boses ng isang matandang lalaki, baritono at puno ng kapangyarihan. Ang pag-aresto kay Rafael ay isang maliit na galos lamang sa aming pamilya. Nakalimutan mo yata kung sino ang nagtayo ng pundasyon ng Casa Rivera bago ka pa dumating. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang boses na yon, ang boses ni Don Severino Aragon, ang lolo ni Rafael, na akala ng lahat ay matagal nang namatay sa ibang bansa. Sino ito? To. Ang tanong ko, bagaman alam ko na ang sagot. Ang tunay na may-ari ng buhay na ninakaw mo sa aking apo. Maghanda ka, Trinidad. Dahil ang digmaang sinimulan mo ay hindi matatapos sa loob ng isang gabi. Sa loob ng 24 na oras, mawawala sa iyo ang lahat, pati na ang kumpanyang ipinagmamalaki mo. Ang tawag ay naputol. Nanatili akong nakatayo sa madilim na pasilyo, hawak ang teleponong tila naging yelo sa aking kamay. Sa gitna ng aking tagumpay laban kay Rafael at Doña Caridad, isang mas malaking halimaw ang muling nabuhay. Ang banta ng isang patay na muling nabuhay ay hindi sapat para manginig ang aking mga tuhod. Sa loob ng 10 taon, hinarap ko ang bawat bagyo ng pamilya Aragon nang mag-isa, at ang isang boses mula sa nakaraan ay isa lamang bagong sangkap sa niluluto kong paghihiganti. Ang akala ni Don Severino ay kaya niya akong takutin sa loob ng isang araw, ngunit hindi niya alam na ang bawat segundo ng aking buhay ay inilaan ko sa pagbuo ng isang kuta na hindi basta-basta magigiba ng kahit anong pangalan o kapangyarihan. Kung gusto nilang bawiin ang Casa Rivera, kailangan muna nilang dumaan sa apoy na ako mismo ang nagpaalab. Ibinaba ko ang hawak na telepono ng may dahan-dahang pag-iingat. Ang aking mga daliri ay hindi nanginginig, bagkus ay lalong humigpit ang aking pagkakahawak sa gilid ng mesa. Ang dilim sa loob ng aking opisina ay tila naging kakampi ko sa sandaling iyon. Ang bawat tibok ng orasan sa pader ay tila isang babala na mabilis na lumilipas ang oras, ngunit sa halip na matakot, nagsimulang gumana ang aking isipan.
sa paraang mas mabilis pa sa anumang makina. Bukas ang pinto ng aking opisina at pumasok si Lucia. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik, ngunit ang bigat ng kanyang presensya ay sapat na upang malaman kung mayroon siyang mahalagang balita. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa kanyang seryosong mukha. Narinig ko ang usapan Trinidad, ang bungad ni Lucia habang isinasara ang pinto. Isang satellite call ang ginamit. Mahirap i-trace ang eksaktong lokasyon pero kumpirmado ang boses. Si Don Severino nga iyon. Akala ko ba ay namatay na siya sa isang private hospital sa Switzerland, 5 taon na ang nakalilipas. Ang tanong ko habang binubuksan ang aking laptop. Ang liwanag ng screen ay tumama sa aking mga mata na nagpapakita ng listahan ng aming mga offshore accounts. Iyon ang pinalabas ng mga Aragon para iwasan ang mga kaso ng tax evasion noong panahon niya. He's a ghost Trinidad, isang multong nagpapatakbo ng yaman ng pamilya mula sa malayo. At ngayong nanganib si Rafael at ang kumpanya nagpasya siyang magpakita, ang paliwanag ni Lucia habang inilalapag ang isang folder sa aking mesa. Simula na ang atake. 3 main distributors natin ang tumawag sa loob ng huling 10 minuto. Kinakansela nila ang lahat ng pending orders. Huminga ako ng malalim. Hindi ito simpleng gulo sa pamilya. Ito ay isang economic sabotage. Gusto niyang paralisahin ang operasyon ng Casa Rivera para mapilitan akong sumuko. He wants to starve the company until I beg him to take it back. Ano ang plano mo? We only have 24 hours bago tuluyang mag-collapse ang cash flow natin kung susunod ang ibang suppliers. Ang tanong ni Lucia, ang kanyang boses ay puno ng tensyon. Tumayo ako at lumakad patungo sa bintana. Sa labas nakikita ko pa rin ang mga ilaw ng mga sasakyan ng pulis na papaalis na. Ang ingay ng mga marites sa labas ng gate ay tila naging malayong bulong na lamang. Lumingon ako kay Lucia nang may isang matalim na ngiti. Hindi nila alam na ang Casa Rivera ay hindi lang nakasalalay sa mga distributors. We own the supply chain, Lucia. Ang mga sakahan ng asukal at kape sa Batangas at Negros ay nasa ilalim ng aking personal na pangalan, hindi sa pamilya Aragon. I bought them using my inheritance from the Rivera side years ago. Ang pahayag ko na nagpagulat kay Lucia. Wait, you mean, you've been preparing for this for years? Ang tanong niya na may halong pagkamangha. Alam ko kung anong klaseng pamilya ang pinasukan ko, Lucia. Ang pag-ibig ay maaaring maging bulag, pero ang aking sentido komon ay palaging gising. Ngayon tawagan mo ang ating internal logistics. Sabihin mo sa kanila na direktang ihatid ang mga supply sa ating sariling retail outlets. Bypass the distributors. If Severino wants to play God, I will show him what it's like to be immortal. Bago pa man makasagot si Lucia, muling bumukas ang pinto. Pumasok si Corazon, ang kanyang mukha ay puno ng luha at pawis. Mukhang hindi siya nakatakas sa mga tauhan ng security na inutusan kong magbantay sa bawat labasan. Trinidad, please maawa ka sa akin. Ang hikbi ni Corazon habang pilit na lumalapit sa akin. Napilitan lang ako. Binantaan ako ni Rafael na tatanggalin niya ang lahat ng shares ko kung hindi ko ibibigay ang USB pamilya tayo. Trinidad, utang ko sa iyo ang buhay ko, pero natatakot lang ako. Tiningnan ko si Corazon nang walang anumang emosyon. Ang kanyang drama ay tila isang lumang pelikula na paulit-ulit ko nang napanood. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila insulto sa aking talino. Pamilya ang ulit ko sa salitang binitiwan niya. Ang pamilya ay hindi nagbebenta ng lihim sa kalaban para sa pera, Corazon. Ang pamilya ay hindi nanonood habang kinakatay ang sarili nilang dugo. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Hindi ang ginawa ni Rafael, kundi ang katotohanang ikaw ang nag-abot ng kutsilyo sa kanya. Trinidad, gagawin ko ang lahat. Tutulungan kita laban kay Don Severino. Alam ko kung saan sila nagtatago. Ang desperadong alok ni Corazon. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang baba, pinilit siyang tumingin sa aking mga mata. Huli na ang lahat para sa pagsisisi, Corazon. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig mo ay lason. At ang lason ay dapat na itinatapon. Lumingon ako kay Lucia. Lucia, ibigay mo kay Paz Ilustre ang lahat ng records ng bank accounts ni Corazon. Ipakita mo sa buong mundo kung magkano ang tinanggap niya kapalit ng kanyang integridad. Let the Marites finish her. Mas masakit ang hatol ng publiko kaysa sa anumang kulungan. No, Trinidad, huwag masisira ang buhay ko. Ang tili ni Corazon habang kinakaladkad siya palabas ng 2 security guard. Ang kanyang mga sigaw
ay umalingaw-ngaw sa pasilyo hanggang sa unti-unti itong naglaho nang isara ang pinto. That was brutal, ang komento ni Lucia bagaman may bakas ng pagsang-ayon sa kanyang tono. It's not brutal, Lucia. It's justice. Ang sagot ko habang muling bumabalik sa aking mesa. Ngayon kailangan nating harapin ang tunay na kalaban. Severino thinks he can freeze me out. Pero hindi niya alam bago pa sumikat ang araw ang lahat ng utang ng pamilya Aragon sa kumpanya ay magiging public knowledge. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang aking abogado. Ang bawat salitang binitiwan ko ay maikli diretso at walang puwang para sa pag-aalinlangan. Ang bawat utos ay tila isang bala na nakatutok sa puso ng mga Aragon. Habang lumalalim ang gabi ang katahimikan ng mansyon, ay tila naging isang mabigat na kumot. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, mayroong isang bagyong nagbabadyang sumabog. Ang 24 na orasan ni Don Severino ay nagsimula ng tumakbo, ngunit hindi niya alam na bawat oras na lumilipas ay mas lalong naglalapit sa kanya sa kanyang sariling pagkatalo. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa loob ng mansyon. Ang kabuuan ng bahay ay binalot ng purong kadiliman. Narinig ko ang mahinang tunog ng pagbukas ng bintana sa ibaba, isang tunog na hindi dapat naririnig sa oras na ito. Ang aking puso ay bumilis ang tibok, ngunit hindi dahil sa takot. Kinuha ko ang isang maliit na revolver mula sa drawer ng aking mesa, isang bagay na itinago ko para sa sandaling tulad nito. Lucia, huwag kang gagalaw, ang bulong ko sa gitna ng dilim. Naramdaman ko ang malamig na hangin na pumapasok mula sa pasilyo. Isang anino ang dahan-dahang lumitaw sa pinto ng aking opisina. Hindi ito si Rafael at lalong hindi si Severino. Ito ay isang lalaking nakasuot ng itim na may hawak na isang bagay na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Madam Trinidad, ang boses ng lalaki ay malalim at hindi pamilyar. Masyado kang maraming alam. At ang mga taong maraming alam ay hindi pinapaabot ng umaga. Ang pagtatangka sa aking buhay ay hindi isang sorpresa, kundi isang kumpirmasyon. Sa mundong kinalakihan ko, ang bala ay madalas na nagiging huling argumento ng mga taong wala ng katwiran. Ngunit ang mga Aragon ay nagkamali ng kinalaban. Akala nila ay isa lamang akong biktima na madaling patahimikin sa dilim, hindi nila alam na sa loob ng 10 taon ay inaral ko ang bawat sulok ng mansyong ito, pati na ang bawat ingay na nalilikha ng bawat pintuan. Ang kamatayan ay hindi ko kinatatakutan. Ang mas kinatatakutan ko ay ang mamatay nang hindi nakikita ang kanilang tuluyang pagbagsak. Sa gitna ng purong kadiliman ng aking opisina, ang tanging gabay ko ay ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ang anino ng lalaki ay dahan-dahang lumalapit, ang bawat hakbang niya ay tila isang mabigat na banta sa katahimikan. Naramdaman ko ang lamig ng bakal ng aking revolver sa aking palad. Hindi ito ang unang pagkakataon na humawak ako ng armas, at tinitiyak kong hindi ito ang huling pagkakataon na gagamitin ko ang aking talino para mabuhay. Sino ang nag-utos sa iyo? Ang tanong ko sa boses na kasing lamig ng semento. Hindi ako sumigaw. Hindi ako humingi ng saklolo. Ang aking boses ay nanatiling pantay, tila nakikipag-usap lamang sa isang kliyente. Hindi na mahalaga iyon, madam, ang sagot ng lalaki habang itinaas niya ang kanyang kamay na may hawak na patalim. Ang mahalaga ay ang katahimikang ibibigay mo sa pamilya Aragon. Bago pa man siya makahakbang ng mabilis, dahan-dahan kong kinalabit ang gatilyo, ngunit hindi ko ito itinutok sa kanya. Ang tunog ng pagputok ay umalingaw-ngaw sa buong silid na sinundan ng tunog ng pagkabasag ng plorera sa likod niya. Ang biglang ingay at ang liwanag ng apoy mula sa baril ay naging sapat na abala para sa kanya. Sa isang mabilis na pagkilos, sinipa ko ang bigat ng aking mesa patungo sa kanyang direksyon na naging sanhi ng kanyang pagkawala ng balanse. Lucia, ngayon na, ang sigaw ko. Biglang bumukas ang mga emergency lights sa pasilyo. Ang 2 security guards na kanina pa nakaabang sa labas ay pumasok at mabilis na dinamba ang lalaki. Ang tunog ng pakikipagbuno at ang pagtama ng mga katawan sa sahig ay pumuno sa silid hanggang sa tuluyan siyang madapa at mapusasan. Huminga ako ng malalim, inayos ang aking nagulong buhok at ibinaba ang baril sa ibabaw ng mesa. Lumingon ako kay Lucia na nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matapang. Ayos ka lang ba, Trinidad? Ang tanong ni Lucia, ang kanyang boses ay nanginginig ng kaunti. Ayos lang ako, Lucia. Mas maayos pa sa inaasahan ko, ang sagot ko,
habang tinitingnan ang lalaking nakadapa sa sahig. Nilapitan ko siya at tinitigan ang kanyang mukha. Isang pamilyar na mukha. Si Mang Gardo, ang dating driver ni Don Severino, mukhang hindi nga nagbibiro ang matanda. Ano ang gagawin natin sa kanya? Ang tanong ng isang guard. Dalhin siya sa kabilang silid. Huwag niyong tatawagan ng pulisya. Sa ngayon, gusto ko munang malaman kung nasaan ang kanyang amo ng utos ko. Bumalik ako sa aking upuan at uminom ng tubig. Ang bawat tigok ko ay tila nagpapababa ng tensyon sa aking katawan. Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng susunod na hakbang, muling tumunog ang aking personal na cellphone. Isang video call mula sa isang unknown ID. Sinagot ko ito. Ang screen ay nagpakita ng isang madilim na kwarto. Doon nakita ko si Isabel, ngunit hindi na siya ang pa-victim na nakita ko kanina. Nakatali siya sa isang upuan, ang kanyang mukha ay puno ng pasa, at ang kanyang bibig ay may busal. Sa likod niya isang matandang lalaki, ang dahan-dahang lumitaw mula sa anino, si Don Severino Aragon. Ang kanyang mukha ay puno ng kulubot, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning pa rin sa kasamaan. Masyado kang mabilis, Trinidad. Ang boses ni Don Severino mula sa speaker ng aking telepono. Nakaligtas ka sa aking regalo. Pero paano naman ang babaeng ito? Alam nating pareho na wala siyang kwenta, pero dala-dala niya ang ilang mga lihim na maaaring makasira sa ating lahat. Anong gusto mo, Severino? Ang tanong ko, ang aking boses, ay walang bakas ng pagkagulat. Ang recipe book, Trinidad. Ang orihinal na sulat kamay ng iyong lolo. Ibigay mo sa akin ang lahat ng codes para sa aming mga accounts at papabayaan ko kayong lahat. Kung hindi, ang susunod na makikita mo ay ang katawan ni Isabel sa harap ng iyong pintuan, ang banta niya. Tumingin ako sa screen kay Isabel na pilit sumisigaw sa likod ng kanyang busal. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, isang takot na tunay, hindi tulad ng kanyang mga peking luha kanina. Severino, sa tingin mo ba ay may pakialam ako sa buhay ni Isabel? Ang sagot ko na may kasamang mahinang tawa. Siya ang sumira sa aking asawa. Siya ang tumulong sa inyo na pagnakawan ako. Kung papatayin mo siya, pasasalamatan pa kita dahil binawasan mo ang dumi sa mundo. Nakita ko ang pagkabigla sa mukha ni Severino. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon. Inasahan niya marahil ang isang moral dilemma, ngunit nakalimutan niya na ang Trinidad na kaharap niya ngayon ay wala ng puwang para sa awa. Pero dagdag ko, meron akong mas magandang alok. Hawak ko si Gardo. At alam nating pareho na si Gardo ang tanging nakakaalam kung nasaan ang iyong mga offshore servers sa Switzerland. Kung papatayin mo si Isabel, sisiguraduhin kong ang impormasyong iyon ay mapupunta sa International Police bago sumikat ang araw. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Nakita ko ang paghigpit ng panga ni Severino. Nagbibiro ka, Trinidad. Hindi mo gagawin iyon dahil madadamay ka sa investigasyon, ang hamon niya. Subukan mo ako, Severino. Wala na akong dapat pangalagaan kundi ang aking dangal. Mas gusto ko pang mabulok sa kulungan kasama ang buong pamilya Aragon kaysa makita kayong malayang nagtatamasa ng perang ninakaw niyo sa akin. Ang sabi ko bago ko pinutol ang call. Ibinaba ko ang telepono at tumingin kay Lucia. Lucia, ihanda mo ang lahat ng files. Hindi natin hihintayin ang 24 na oras. Aatake tayo ngayon. Trinidad, delikado ang ginagawa mo. Baka totohanin niya ang banta kay Isabel o... Ang babala ni Lucia. Iyon ang kailangan nating mangyari, Lucia. Kailangan nating ilabas si Severino sa kanyang pinagtataguan at ang tanging paraan para gawin iyon ay ang iparamdam sa kanya na wala na siyang kontrol sa akin. Ang paliwanag ko habang kinukuha ang aking coat. Habang papaalis kami ng opisina, narinig ko ang isang mahinang kaluskos mula sa itaas ng kisame. Huminto ako. Ang tunog ng paggapang ng mga kable at ang amoy ng nasusunog na plastic ay dahan-dahang humahalo sa hangin. Ang kuryente. Ang bulong ni Lucia. Biglang isang malakas na tunog ng pagsabog ang nanggaling sa basement ng mansyon. Ang buong sahig ay niyanig na naging sanhi ng aming pagbagsak. Ang usok ay nagsimulang pumasok mula sa mga vents. Hindi lang pala si Gardo ang ipinadala ni Severino. Ang mansyon ay nilagyan nila ng mga pampasabog habang abala ang lahat sa fiesta. Kailangang nating lumabas, ang sigaw ni Lucia, habang pilit akong tinutulungang tumayo. Sa gitna ng usok at papalapit na apoy, narinig ko ang tunog ng isang helicopter sa itaas ng mansyon.
Isang malakas na liwanag ang tumama sa aming bintana. Madam Trinidad, ang gate ay nakalock mula sa labas. Hindi kami makalabas. Ang hiyaw ng isa sa mga guard sa radyo. Nakulong kami sa loob ng aming sariling kuta. Habang pinagmamasdan ko ang mga liyab na dahan-dahang kinakain, ang mga alaala ng aking 10 taong pagtitiis, isang bagay lamang ang nasa isip ko. Kung ito ang magiging katapusan ko, sisiguraduhin kong kasama ko silang masusunog sa impyernong binuo nila. Ang bawat hininga ay tila paglunok ng nagbabagang abo. Sa loob ng naglalagablab na mansyon, ang hangin ay naging isang kaaway na dahan-dahang sumasakal sa aming mga baga. Ang bawat piraso ng mamahaling kagamitan, ang bawat painting na sumasalamin sa kayabangan ng mga Aragon ay isa-isang nilalamon ng apoy. Ngunit sa gitna ng panganib, ang tanging nararamdaman ko ay ang kakaibang gaan sa aking dibdib. Ang pagkasunog ng bahay na ito ay hindi isang trahedya para sa akin. Ito ang huling ritual ng aking paglaya. Hahayaan kong maging abo ang lahat ng alaala ng aking pagtitiis upang mula sa mga uling na ito ay bumangon ang isang Trinidad na wala ng utang na loob na kailangang bayaran. Ang usok ay naging makapal na kumot na bumabalot sa aming paningin. Ang bawat hakbang namin ni Lucia ay kailangang maging maingat dahil sa mga bumabagsak na bahagi ng kisame. Ang tunog ng paglamutak ng apoy sa tuyong kahoy ay tila isang nakakatakot na palakpakan. Hinawakan ko ng mahigpit ang braso ni Lucia habang dahan-dahan kaming bumababa patungo sa kusina. Trinidad, hindi tayo makakalabas sa main gate. Ang apoy ay masyadong malakas sa pasilyo. Ang sigaw ni Lucia, ang kanyang boses ay paus na dahil sa usok. Huwag kang bibitiw, Lucia. Mayroon pang 100. Ang sagot ko, pilit na pinapanatili ang tatag ng aking boses sa kabila ng hapdi ng aking mga mata. Narating namin ang malawak na kusina ng Casa Rivera. Dito nagsimula ang lahat at dito ko rin tatapusin. Tinungo ko ang malaking pugon na gawa sa sinaunang bato, ang orihinal na pugon na ginagamit ng aking lolo sa paggawa ng kanyang mga sikat na tinapay. Sa likod ng mga salansan ng mabibigat na sako ng harina, mayroong isang maliit na pintuang bakal na matagal nang hindi nabubuksan. Isang tunnel, ang tanong ni Lucia, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat habang dahan-dahan kong itinutulak ang mabigat na harang. Daanan ito ng mga supply noong panahon ng gyera. Ikinuwento ito sa akin ni Lolo bago siya mamatay. Sabi niya palaging mag-iwan ng daan palabas dahil ang mga Aragon ay parang mga anay, sisirain nila ang bahay mula sa loob. Ang paliwanag ko habang mabilis kaming pumapasok sa madilim at malamig na lagusan. Sa loob ng tunnel, ang amoy ng usok ay napalitan ng amoy ng mamasa-masang lupa at lumot. Ang katahimikan dito ay nakakabingi maliban sa tunog ng aming mabilis na paghinga at ang mahinang ugong ng helicopter sa itaas. Matapos ang ilang minutong paggapang at paglalakad sa dilim, narating namin ang isang dulo na natatakpan ng mga baging at halaman sa labas ng bakod ng mansyon. Lumabas kami sa gitna ng damuhan, malayo na sa naglalagablab na gusali. Napaupo ako sa lupa, hinihingal, habang pinapanood ang rurok ng mansyon na dahan-dahang kinakain ng apoy. Ang liwanag ng sunog ay tila isang higanting sulo sa gitna ng kadiliman. Ang tunog ng mga sirena ng bumbero ay naririnig na sa malayo, ngunit alam kong huli na ang lahat para sa Casa Rivera. Nakalabas tayo? Ang bulong ni Lucia habang nakasandal sa isang puno. Trinidad, ang kumpanya, ang mga dokumento. Ipinakita ko sa kanya ang maliit na waterproof na bag na nakasukbit sa aking baywang. Narito ang lahat, Lucia. Ang mga orihinal na titulo at ang decryption key. Ang sinunog nila ay mga pader lamang, hindi ang kapangyarihan ko. Ngunit bago pa man kami makapagsalita muli, ang liwanag mula sa helicopter sa itaas ay tumama sa aming kinalalagyan. Ang ugong ng mga Elise ay naging mas malakas, habang dahan-dahan itong bumababa sa bakanteng lote sa aming harap. Ang aking puso ay bumilis ang tibok. Akala ko ay mga awtoridad ang sakay nito, ngunit nang makita ko ang logo sa gilid ng helicopter, naramdaman ko ang lamig ng kaba. Isang itim na agila, ang simbolo ng mga kumpanya ni Don Severino sa labas ng bansa. Bumukas ang pinto ng helicopter. Isang lalaking nakasuot ng maayos na suit ang bumaba. Hindi ito si Severino, kundi isang mas batang lalaki na may hitsurang kasing talim ng isang lobo. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa at sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang tablet. Madam Trinidad Rivera,
Ang bati niya sa isang tono na may halong respeto at panunuya. Muntik na akong maniwala na natapos ka na sa loob ng apoy na yon. Sayang naman ang ganda ng plano kung mamatay ka lang ng ganon. Sino ka? Ang tanong ko habang dahan-dahan akong tumatayo, pilit na itinatago ang aking pagod. Ako si Marco Aragon, ang pinsan ni Rafael na hindi niyo kailanman nakilala dahil ipinatapon ako ni Lolo Severino sa Europa. 10 taon na ang nakalilipas, ang sagot niya, habang lumalapit. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako narito para iligtas ang pamilya ko. Narito ako para makipagnegosyo. Negosyo ang mabilis na tanong ni Lucia na ngayon ay nakatayo na rin sa aking tabi. Alam nating pareho na si Lolo Severino ay matanda na at desperado. Ang pagsunog sa mansyong ito ay huling hirit na ng isang taong malapit ng malunod. Trinidad, hawak mo ang supply chain. Hawak ko naman ang international distribution network na matagal nang ninanakawan ni Rafael. Kung magsasama tayo, maaari nating burahin ang pangalang Aragon at itayo ang isang bagong imperyo na ikaw ang magiging reyna, ang alok ni Marco. Tumingin ako sa kanya, tinitimbang ang bawat salitang binitiwan niya. Sa mundong ito, ang kaaway ng aking kaaway ay maaaring maging kakampi, ngunit maaari rin itong maging mas mapanganib na kalaban. Si Marco Aragon ay may parehong dugo ng mga taong nagtaksil sa akin. At anong kapalit, Marco, ang tanong ko habang pinupunasan ng uling sa aking pisngi. Gusto ko ang kalahati ng shares ng Casa Rivera. At gusto ko ang ulo ni Rafael sa isang pilak na platter, figuratively speaking. Gusto kong makitang mabulok ang pamilyang nagtapon sa akin. Ang sagot niya na may kasamang matigas na ngiti. Bago ako makasagot, isang putok ng baril ang narinig mula sa gilid ng kalsada. Ang bala ay tumama sa gilid ng helicopter na naging sanhi ng pagyuko naming lahat. Mula sa dilim lumabas ang isang sasakyan, isang lumang jeep na puno ng mga lalaking armado. Sa gitna nila ay si Corazon na may hawak na megaphone. Trinidad. Huwag kang maniniwala sa kanya. Si Marco ang nag-utos na sunugin ang mansyon para pilitin kang makipagtulungan. Ang sigaw ni Corazon, ang kanyang boses, ay puno ng galit at takot. Lumingon ako kay Marco. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, ngunit ang isang maliit na ngiti ay gumuhit sa kanyang labi. Masyadong maingay ang pinsan mo, Trinidad. Dapat mo na talagang ayusin ang iyong human resources. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagkaipit sa gitna ng dalawang nag-uumpugang bato. Si Marco na may dalang alok na kapangyarihan at si Corazon na tila may dala pang mas malalim na lihim. Ang gabi ng aking paglaya ay naging isang masalimuot na laro ng chess kung saan ang bawat pyesa ay handang kainin ng isa't isa. Lucia, kunin mo ang ang bulong ko. Trinidad, anong gagawin natin? Ang tanong ni Lucia. Tumingin ako sa nasusunog na mansyon. Pagkatapos ay kay Marco at huli kay Corazon. Kinuha ko ang aking revolver at itinutok ito sa tangke ng gasolina ng helicopter na malapit sa kinatatayuan ni Marco. Walang aalis at walang makikipagnegosyo hanggat hindi ko naririnig ang buong katotohanan, ang deklarasyon ko sa boses na yumanig sa paligid. Ang bawat lihim ay may sariling amoy at sa gabing ito ang amoy ng nasusunog na kahoy ay humahalo sa malansang amoy ng pagtataksil. Nakatayo ako sa gitna ng dalawang panig na kapwa. Nag-aanyong kakampi, ngunit may hawak na kutsilyo sa likod ng kanilang mga ngiti. Si Marco na may dalang alok na kapangyarihan at si Corazon na sumisigaw ng katotohanan habang may hawak na armas. Ngunit sa mundong binuo ko, ang katotohanan ay hindi nakukuha sa pasigawan o sa tutok ng baril. Ang katotohanan ay nakasulat sa mga numero, sa mga code at sa mga resiping hindi kailanman mababasa ng mga taong busog sa kasakiman. Nanatiling matatag ang aking kamay sa pagkakatutok ng revolver sa helicopter. Ang init mula sa nasusunog na mansyon sa likuran ko ay tila nagbibigay sa akin ng panibagong lakas. Ang bawat pitik ng apoy ay tila pumapalakpak sa aking kapangahasan. Trinidad, don't be reckless. Ang mahinahong sabi ni Marco, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang itinaas. Isang maling galaw mo at sasabog tayong lahat. Is that the justice you want? Ang hustisya para sa akin ay ang makita kayong lahat na nawawalan ng kontrol. Ang sagot ko, ang aking boses, ay hindi nanginginig. Marco, sinabi mo na narito ka para makipagnegosyo. Corazon, sinabi mo na siya ang nagsunog ng mansyon. Ngunit nakalimutan ninyong dalawa ang isang bagay. Ang Casa Rivera ay hindi lang isang gusali. It is a data fortress. Kinuha ko mula sa aking bag ang maliit na tablet
na laging nakakabit sa aking decryption key. Sa harap nila mabilis na sumayaw ang aking mga daliri sa screen. Ang recipe book ng mga Rivera na akala nila ay collection lamang ng mga putahe ay ang aking master key. Lucia, basahin mo ang huling log entry bago namatay ang kuryente sa opisina. Ang utos ko kay Lucia na ngayon ay nasa tabi ko na rin hawak ang kanyang sariling device. Tumitig si Lucia sa screen, ang kanyang mukha ay naging seryoso. Trinidad, ang signal para sa remote detonation ng basement ay nanggaling sa isang local IP address. Isang device na nakakonekta sa mismong guest house network natin 3 oras bago ang pagsabog. Lumingon ako kay Corazon. Ang kanyang mukha ay biglang namutla sa ilalim ng liwanag ng mga baging na nasusunog. Sino ang nasa guest house kanina, Corazon? Sino ang pinatuloy mo roon nang palihim dahil sabi mo ay kailangan nyo ng lugar para sa seguridad ng pamilya? Hindi ko alam. Sabi ni Rafael ay mga tauhan mo iyon, ang nanginginig na sagot ni Corazon. Nagsisinungaling ka, ang malamig kong putol sa kanya. Ang device na iyon ay rehistrado sa pangalan mo, Corazon. Ibinenta mo ang access code ng aming security system sa mga tauhan ni Severino kapalit ng pangakong ikaw ang hahawak ng retail distribution sa oras na maalis ako. Binalaling ko ang aking tingin kay Marco. At ikaw, Marco, huwag kang ngumiti. Alam ko na ikaw ang nagpadala ng tip sa NBI kanina, hindi dahil gusto mo akong tulungan, kundi dahil gusto mong maalis si Rafael sa eksena para ikaw ang direktang makipag-ayos sa akin. You wanted the mansion to burn to destroy the physical evidence of the laundering, thinking I would only have the digital files which you hoped to share with me. Ang katahimikan sa paligid ay nabasag lamang ng tunog ng pagguho ng isang bahagi ng mansyon. Ang bawat salita ko ay tila isang sampal sa kanilang mga pagkatao. Si Marco ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang mga kamay at tumawa ng mahina, isang tawang puno ng paghanga at panganib. You really are a Rivera, Trinidad. Masyado kang matalino para sa pamilyang ito, ang sabi ni Marco habang lumalapit ng isang hakbang. So what now? Ngayong alam mo na ang lahat, anong plano mo? You're still trapped here with us. Hindi ako ang trap, Marco. Kayo't ang sagot ko. In-upload ko na ang lahat ng usapan natin ngayon sa isang cloud server na direktang nakalink sa opisina ni Lucia at sa aming abogado. Ang bawat pag-amin ninyo, ang bawat banta ay recorded. Biglang narinig ang tunog ng papalapit na mga sasakyan, maraming sasakyan. Hindi lang bumbero kundi mga asul at pulang ilaw ng pulisya. Ang mga tauhan ni Corazon ay nagsimulang magkagulo at magpasyang tumakas, ngunit huli na ang lahat dahil ang buong paligid ay napalibutan na ng mga autoridad. Lucia, ibigay mo sa kanila ang digital ledger yang utos ko. Ang recipe ng adobo ni Lolo ay hindi para sa pagkain. Ito ang encryption key para sa bawat dollar na pinalabas ni Severino sa bansa. Let the digital forensics team do their job. Sa gitna ng kaguluhan, habang pilit na pinupusasan si Corazon at kinakausap ng mga opisyal si Marco, lumapit sa akin ang isang matandang pulis. Inabutan niya ako ng isang kumot. Isinuot ko ito habang pinagmamasdan ang nagbabagang abo ng aking nakaraan. Madam Trinidad, kailangan niyo pong sumama sa amin para sa inyong seguridad. Ang sabi ng pulis. Pupunta ako, officer. Pero may kailangan muna kayong makita sa loob ng tunnel na dinaanan namin, yung sagot ko. May isang vault doon na hindi kailanman nabuksan ng mga Aragon. Doon nakatago ang tunay na testamento ni Don Severino, ang orihinal na Severino, ang aking lolo sa tuhod. Nagkatinginan kami ni Lucia. Ang dangling mystery ng aming pamilya ay malapit ng mabuksan. Ang Casa Rivera ay hindi lang basta negosyo. Ito ay isang pamana na ninakaw ng mga Aragon sa loob ng ilang dekada sa pamamagitan ng isang huwad na kasunduan. Habang isinasakay ako sa sasakyan, binuksan ko ang huling pahina ng aking digital recipe book. Isang entry ang nakakuha ng aking atensyon, isang mensaheng iniwan ng aking ama bago siya namatay na ngayon ko lamang na-decode. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang ginto ng mga Aragon, kundi ang lihim na itinatago ng lupa kung saan nakatayo ang Casa Rivera. Hanapin mo ang ginto sa ilalim ng abo. Ang aking puso ay bumilis ang tibok. Ang laban na ito ay hindi lang pala tungkol sa paghihiganti kay Rafael o kay Severino. Ito ay tungkol sa isang nakaraan na pilit ibinaon ng mga taong pinagkatiwalaan ko. Trinidad, siya ang tawag ni Lucia mula sa kabilang upuan ng sasakyan. May mensahe mula sa ospital. Si Rafael, nakatakas siya habang inililipat ng sasakyan. Nagkaroon ng ambush.
Hindi ako nagulat. Alam kong hindi susuko ng ganoon kadali ang mga Aragon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang babaeng nagtatago sa kusina. Ako na ang humahawak ng mapa at sisiguraduhin kong ang bawat daan na tatahakin nila ay hahantong sa kanilang sariling kapahamakan. Ang bawat reyna ay may korona, ngunit ang koronang ipinilit isuot ni Isabel ay gawa lamang sa marupok na salamin na anumang sandali ay handang mabasag at sumugat sa kanyang sariling balat. Habang ang usok mula sa nasunog na mansyon ay dahan-dahang naglalaho sa hangin ng mas matinding sunog, ay nagsisimula na sa loob ng boardroom ng Casa Rivera. Akala ng babaeng ito ay sapat na ang mga peking luha at isang kathang-isip na sanggol upang makuha ang trono na 10 taon kong pinangalagaan. Ngunit hindi niya alam na ang bawat pader ng kumpanyang ito ay nakikinig sa aking tinig at ang bawat empleyadong minaltrato niya ay naghihintay lamang ng isang hudyat mula sa akin upang pabagsakin siya sa putikang kanyang pinanggalingan. Nakatayo ako sa loob ng isang pansamantalang opisina sa isang hotel, malayo sa mga kamera ng media, nakasalukuyang nakatutok sa nagbabagang labi ng Mansyong Aragon. Sa harap ko, ang ilang mga monitor ay nagpapakita ng live CCTV feed mula sa main office ng Casa Rivera. Nakita ko si Isabel nakasuot ng itim na dress na tila ba siya ang byudang nagdadalamhati habang pilit na nagbibigay ng mga utos sa aming mga executive. Hindi niyo ba ako narinig? I am the acting representative of Rafael Aragon bilang ina ng kanyang magiging tagapagmana. Ako ang may huling desisyon sa lahat ng disbursements. Ang malakas na boses ni Isabel na umalingaw-ngaw mula sa speaker ng aking laptop. Nakita ko ang pagkabigo at galit sa mga mukha ng aming mga board members. Sila ang mga taong nakasama ko sa pagbuo ng kumpanyang ito at ang makitang dinuduraan ng isang sekretarya, ang kanilang dignidad ay isang insulto na hindi ko hahayaang magtagal. "Trinidad, we need to move now," ang sabi ni Lucia, habang mabilis na nagtatype sa kanyang keyboard. Sinusubukan niyang mag-withdraw ng 50 milyong piso mula sa emergency fund. Sinasabi niya na gagamitin ito para sa piyansa ni Doña Caridad at para sa operasyon ng paghahanap kay Rafael. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa aking labi. Hayaan mo siyang sumubok, Lucia. Hayaan nating maramdaman niya ang bigat ng isang koronang hindi naman para sa kanya. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang head ng aming Treasury Department, si Mr. Valdez. Alam kong sa sandaling ito, ang kanyang katapatan ay nasa ilalim ng matinding pagsubok. "Mr. Valdez, it's Trinidad, ang bungad ko." Ang boses ko ay kalmado, walang halong pagmamadali, ngunit puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. "Madam Trinidad, salamat sa Diyos at tumawag kayo. Nandito si Isabel de Guia, nagwawala at pinipilit kaming ilabas ang pondo. Sinasabi niya na may hawak siyang special power of attorney mula kay Rafael." Ang mabilis at nanginginig na sagot ni Mr. Valdez. "Pakinggan mo ako ng mabuti, Valdez. Ang SPA na hawak niya ay may petsang kahapon, tama ba?" Ang tanong ko. Opo, madam. I-check mo ang serial number ng notaryo at i-check mo rin ang digital signature. Ang petsang iyon ay kasabay ng oras na si Rafael ay nasa loob na ng kustodya ng NBI. Walang abogado na nagnotaryo niyan ng legal. Sabihin mo sa kanya ang bawat sentimo na ilalabas mo ay ituturing na plunder at complicity sa estafa. At Valdez, buksan mo ang speakerphone ng opisina mo. Gusto kong marinig niya ang boses ko. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya na sinundan ng tunog ng static at ang malakas na paghinga ni Isabel. "Trinidad, akala mo ba ay matatakot mo ako?" Ang tili ni Isabel, ang kanyang boses ay puno ng desperation na pilit itinatago sa ilalim ng katapusan ng kanyang pasensya. "Nasaan ang asawa mo?" Tumakas siya. "Ibig sabihin, alam niyang ikaw ang may kasalanan sa lahat." "Ako ang biktima rito. Ipinaglalaban ko lang ang karapatan ng anak ko." "Ang anak mo, Isabel, ay kasing totoo ng iyong katapatan sa kumpanyang ito. Walang halaga at gawa-gawa lamang." Ang malamig kong sagot na naging sanhi ng paghinto ng lahat ng ingay sa kabilang linya. "Valdez, i-freeze mo ang lahat ng accounts. Ngayon din. At Isabel, bago ka lumabas ng building na iyan, siguraduhin mong nakatingin ka sa mga security cameras. Dahil ang bawat hakbang mo ay recorded at ang bawat dokumentong pineke mo ay magsisilbing pako sa iyong kabaong." Ibinaba ko ang telepono. Hindi ko kailangan ang mahabang paliwanag.
Sa mundo ng negosyo ang kapangyarihan ay hindi nakukuha sa pagsigaw kundi sa pagkontrol sa daloy ng yaman. Trinidad, may pumasok na bagong impormasyon. Ang sabi ni Lucia, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Ang anonymous tip na natanggap natin tungkol sa Singapore records ni Isabel, hindi lang pala hysterectomy ang nahanap ng source natin. Ano pa? Ang tanong ko habang dahan-dahang umiinom ng tsaa. Si Isabel. Bago siya naging sekretarya ni Rafael, siya ay naging asawa ng isang dating business partner ni Don Severino sa Malaysia. Ang lalaking iyon ay namatay sa ilalim ng kahinahinalang sirkumstansya at si Isabel ang tumanggap ng lahat ng insurance money bago siya lumipad pabalik ng Pilipinas at nagpalit ng pangalan. Ibinaba ko ang aking tasa. Ang bawat piraso ng puzzle ay dahan-dahang nabubuo. Si Isabel ay hindi lang isang simpleng kabit. Siya ay isang professional na manghuhutot, isang babaeng ginagamit ang kanyang ganda upang ubusin ang yaman ng mga matatandang makapangyarihan. Ibig sabihin, biktima rin si Rafael? Ang tanong ni Lucia. Walang biktima sa pamilyang iyan, Lucia. Mayroon lamang mga taong nagagamitan. Ginamit ni Rafael si Isabel para manipulahin ako at ginamit naman ni Isabel si Rafael para makalapit sa kabaan ng mga Aragon. Ngayon ang dalawang ahas ay nagsasagpukan na dahil wala na silang mapagkunan ng makakain. Ang paliwanag ko, biglang bumukas ang pinto ng aming hotel suite. Pumasok ang isa sa aking mga security guards. May dalang isang maliit na box na iniwan daw sa front desk. Madam, pinapacheck po namin ito sa bomb squad bago namin dinala rito. Ligtas naman po, ang sabi ng guard. Binuksan ko ang box. Sa loob nito ay mayroong isang pirasong tela, isang panyo na may borda ng pangalang Rivera. Ito ang panyong ibinigay ko kay Rafael noong araw ng aming kasal. Ngunit ngayon ang panyong iyon ay may bakas ng tuyong dugo. Kasama nito ang isang sulat na may maikling mensahe. Ang ginto sa ilalim ng abo ay hindi matatagpuan ng mga taong may malinis na kamay. Magkita tayo sa lumang imbakan ng asukal sa Batangas. Mag-isa ka lang, Trinidad. Kung hindi, ang susunod na ipapadala ko ay ang daliri ng asawa mong taksil. Walang pirma ang sulat, ngunit alam ko ang sulat kamay na iyon. Ang matigas at aristokratikong paraan ng pagsulat ni Don Severino Aragon. Trinidad, huwag kang pupunta. It's a trap, ang babala ni Lucia habang tinitingnan ng dugo ang panyo. Alam kong trap ito, Lucia. Pero ito rin ang tanging paraan para matapos na ang lahat. Ang sagot ko habang dahan-dahang itinatago ang sulat. Hindi nila alam na ang lumang imbakan ng asukal sa Batangas ay hindi lang isang bodega. Doon nakatago ang lihim na hindi kailanman nahanap ni Severino, ang dokumentong magpapatunay na ang lupang kinatatayuan ng buong Casa Rivera ay kailanman ay hindi naging pag-aari ng mga Aragon. Tumayo ako at kinuha ang aking bag. Ang aking puso ay puno ng determinasyon. Ang bawat takot na naramdaman ko noong nakaraang dekada ay napalitan na ng isang malamig na apoy ng katarungan. Lucia, ihanda mo ang NBI, pero huwag silang lalapit hanggat hindi ko ibinibigay ang signal, ang huling utos ko. Tapusin na natin ang palabas na ito. Habang naglalakad ako palabas ng hotel, naramdaman ko ang malamig na hangin ng madaling araw. Ang peking reyna sa opisina ay abala sa pakikipag-away sa mga pader, habang ang tunay na labanan ay naghihintay sa akin sa gitna ng mga bukid ng asukal. Isang huling paghaharap, kung saan ang bawat lihim ay mabubunyag at ang bawat taksil ay makakatanggap ng kanilang huling hantungan. Ilang oras mula sa sandaling ito, ang bawat haligi ng Casa Rivera ay muling yayakapin ang pangalang kailanman ay hindi dapat nawala sa kanya. Sa harap ng matandang lalaking akala ay hawak niya ang aking leeg, hindi ako luluha o magmamakaawa. Sa halip panonoorin ko ang pagguho ng kanyang pagkatao habang inilalatag ko ang katotohanang matagal nilang ibinaon sa ilalim ng lupa. Ang aking asawang taksil ay magmamakaawa para sa kanyang buhay, ngunit ang tanging ibibigay ko sa kanya ay ang lamig ng aking pagtalikod. Ngayon malalaman ng pamilya Aragon na ang isang Rivera ay hindi basta-basta nananalo kami, ay nananatili habang ang mga magnanakaw ay naglalaho. Ang daan patungo sa lumang imbakan ng asukal sa Batangas ay balot ng makapal na hamog at amoy ng bulok na tubo. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng aking sasakyan ay tila isang mabigat na banta sa katahimikan ng madaling araw. Hindi ko kasama ang NBI sa loob ng aking sasakyan. Kailangan kong magmukhang bulag
at sunod-sunuran sa kanilang mga mata, upang tuluyan silang lumabas sa kanilang lungga. Ngunit sa ilalim ng aking upuan, nakatago ang isang folder na naglalaman ng lahat ng ebidensyang kailangan ko upang tapusin ang kanilang lahi. Huminto ako sa tapat ng isang malawak na bodegang yari sa kalawangin na yero at matatandang bato. Ang bawat kaluskos ng tuyong dahon sa ilalim ng aking sapatos ay tila isang babala. Pumasok ako sa loob kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang bumbilya na dahan-dahang gumagalaw sa kisame. Ang amoy ng alikabok at lumang molasses ay sumalubong sa akin kasama ang nakakasulasok na amoy ng bakal at dugo. Dumating ka rin, Trinidad. Alam kong hindi mo matitiis ang iyong mahal na asawa. Ang boses ni Don Severino Aragon ay umalingaw-ngaw mula sa madilim na sulok ng bodega. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa anino na kasuot ng kanyang marangyang Amerikana, na tila ba nasa loob siya ng isang boardroom. Sa kanyang tabi nakatali sa isang kinakalawang na silya si Rafael. Ang kanyang muka ay puno ng pasa, ang kanyang labi ay pumutok, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa takot. Nang makita niya ako, sinubukan niyang magsalita sa likod ng busal, ngunit tanging ungol lamang ang lumabas sa kanyang bibig. Tumingin ako kay Rafael nang may malamig na pagkilala. Walang kurot sa aking puso, walang pagnanais na tumakbo at yakapin siya. Ang tanging nakikita ko ay ang lalaking nagnakaw ng aking tiwala at binalak na itapon ako sa kulungan para sa kanyang sariling kasakiman. Nasaan ang mga dokumento, Trinidad, ang titulo ng lupang ito, at ang decryption keys ng Casa Rivera? Ang diretsong tanong ni Don Severino habang ang kanyang mga tauhan ay dahan-dahang pumapalibot sa akin. Severino, sa tingin mo ba ay dadalhin ko rito ang kailangan mo ng walang garantiya? Ang sagot ko habang inilalapag ang aking bag sa isang lumang lamesa. Bago ang lahat, gusto kong marinig ang katotohanan. Bakit kailangan niyo ang lupang ito? Hindi lang ito dahil sa Casa Rivera, hindi ba? Tumawa ng mahina ang matanda, isang tawang puno ng pangungutya. Masyado kang matalino para sa sarili mong kapakanan. Ang lupang ito, Trinidad, ay hindi lamang lupa. Sa ilalim ng bodegang ito nakabaon ang orihinal na kasunduan ng ating mga ninuno. Ang mga Aragon ay hindi kailanman naging may-ari ng Casa Rivera. Kami ay mga katiwala lamang na binigyan ng kapangyarihan ng iyong lolo sa tuhod dahil sa isang utang na hindi kailanman nabayaran. Ngunit sa loob ng maraming dekada, binaligtad namin ang kwento. Ginawa naming amin ang hindi sa amin. Kaya pala pinilit niyong pakasalan ako ni Rafael. Ang dugtong ko, ang aking boses ay puno ng mikaya. Kailangan niyo ng isang Rivera para maging legal ang inyong pananatili sa kumpanya. You needed my blood to legitimize your theft. At nakuha namin iyon, Trinidad. 10 taon mo kaming pinagsilbihan. 10 taon mong pinalago ang aming yaman habang iniisip mong bahagi ka ng pamilyang ito, ang sabi ni Severino habang inilalabas ang isang baril at itinutok ito sa ulo ni Rafael. Ngayon ibigay mo na ang mga dokumento o panonoorin mong maging mantsa sa sahig na ito ang utak ng iyong asawa. Tumingin ako kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot. Dahan-dahan kong kinuha ang folder mula sa aking bag at itinaas ito. Alam mo, Severino, sa loob ng 10 taon na iyon, may isang bagay akong natutunan sa mga Aragon. Ang panimula ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanila. Natutunan ko na ang bawat isa sa inyo ay handang itapon ang kahit sino kapag wala na silang silbi. Rafael is no longer useful to you. He is a liability. He escaped from the NBI, he is a fugitive, and he knows too much. Biglang natigilan si Don Severino. Ang kanyang mga tauhan ay nagkatinginan. Trinidad, help me. Ang mahinang ungol ni Rafael, matapos niyang maluwagan ng kaunti ang kanyang busal sa pamamagitan ng kanyang dila. I am not here to save you, Rafael. Ang sagot ko, sapat na para marinig ng lahat. Severino, hindi mo kailangang pumatay ng tao para makuha ang gusto mo. Dahil ang dokumentong hinahanap mo, ang orihinal na titulo na nagpapatunay na ang mga Aragon ay mga magnanakaw, ipinadala ko na ang kopya niyan sa bawat major newspaper at sa Land Registration Authority bago ako pumasok sa bodegang ito. Ang mukha ni Don Severino ay naging kasing pula ng apoy. Ang kanyang kamay na humahawak sa baril ay nagsimulang manginig sa galit. Nagsisinungaling ka. Subukan mo akong patayin o patayin si Rafael. Wala nang magbabago. Sa loob ng 1 oras ang balitang ito ay sasabog sa buong bansa. Ang Casa Rivera ay babalik sa mga Rivera
at ang mga Aragon ay magiging mga pulubi na nagtatago sa ilalim ng mga tulay. Ang deklarasyon ko ng may matinding paninindigan. Biglang bumukas ang mga pintuan ng bodega. Ang malakas na liwanag mula sa mga searchlights ng mga sasakyan ng pulis ay tumama sa loob na naging sanhi ng pagkakasilaw ng mga tauhan ni Severino. Ang tunog ng mga sirena at ang malakas na boses ng megaphone ay pumuno sa paligid. Don Severino Aragon, ibaba ang inyong armas. Napapalibutan na kayo ng NBI at ng kapulisan. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Rafael na kumawala sa kanyang pagkakatali. Ang kanyang silya ay natumba at siya ay gumulong sa sahig, pilit na lumalayo kay Severino. Tumingin ako sa kanya ng may halong pandidiri bago ako dahan-dahang umatras patungo sa liwanag ng pintuan. Ngunit bago pa man ako makalabas, isang malakas na tunog ng pagguho ang nanggaling sa likurang bahagi ng bodega. Ang sahig sa ilalim ni Severino at Rafael ay biglang bumigay na tila may isang malaking bahagi ng lupa ang lumubog. Ang mga luma at kinakalawang na makinarya ay nagsimulang mahulog sa madilim na butas. Trinidad ang ginto, ang hiyaw ni Severino, habang pilit siyang kumakapit sa isang haligi. Ang ginto sa ilalim ng abo, nakita ko ang isang bagay na kumikinang mula sa ilalim ng gumuhong lupa. Hindi ito ginto sa anyo ng barya o bariles, ito ay isang malaking metal na kaban na may tatak ng mga Rivera, ang kaban na naglalaman ng mga lihim na dokumento at kayamanan ng aking pamilya na matagal nang hinahanap ng mga Aragon. Ngunit ang butas ay patuloy na lumalaki. Si Rafael na nakatali pa rin ay dahan-dahang nadudulas patungo sa gilid ng bangin. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, puno ng huling pag-asa. "Save me, Trinidad, please," ang kanyang huling pagsusumamo. Nanatili akong nakatayo, nakatingin sa lalaking sumira sa aking buhay. Ang aking kamay ay dahan-dahang humawak sa aking dibdib, kung nasaan ang panyo na may bakas ng kanyang dugo. Sa isang mabilis na pagkilos, binitiwan ko ang panyo at hinayaan itong mahulog sa butas kasama niya. "You reap what you sow, Rafael, at ang itinanim mo ay purong pagtataksil," ang huling salita ko bago ko tinalikuran ang gumuguhong bodega. Lalakad ako palabas, sa gitna ng mga pulis ang aking ulo ay nakataas. Ang Casa Rivera ay malaya na, ngunit habang sumasakay ako sa sasakyan ng NBI, narinig ko ang isang mahinang tunog mula sa aking bulsa. Ang aking burner phone ay nag-vibrate. Isang mensahe ang pumasok mula sa isang numerong hindi ko inaasahan. "Hindi lang si Rafael ang may kasalanan sa pagkamatay ng iyong ama, Trinidad. I-check mo ang file na nasa ilalim ng recipe ng pag-ibig. Doon mo malalaman kung sino ang tunay na humila ng mitsa." Ang aking puso ay tila muling piniga. Ang laban na akala ko ay tapos na sa pagbagsak ni Severino at Rafael ay mayroon pa palang isang huling mas masakit na katotohanan. Ang tunay na mamamatay tao ay maaaring nasa tabi ko lamang sa loob ng maraming taon. Ang babaeng itinuring kong kalasag, sa gitna ng digmaan ang aninong naging sandigan ko sa bawat hakbang ng aking paghihiganti, ay siya palang humawak sa kutsilyong tumapos sa buhay ng aking ama. Sa loob ng mahabang panahon, hinayaan ko siyang manatili sa aking tabi, pinagkatiwalaan ng aking mga lihim at binigyan ng kapangyarihang wasakin ang aking mga kaaway. Ngunit sa huli, natuklasan ko na ang tunay na kaaway ay hindi ang mga taong harapang sumusugod, kundi ang taong tahimik na nagmamasid habang hinihintay ang pagkakataong saksakin ako sa likod. Ngayon, sa ilalim ng liwanag ng katotohanan, panonoorin ko siyang manginig habang dahan-dahan kong binabaklas ang bawat kasinungalingang binuo niya. Ang loob ng hotel suite ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabilis na paghinga ni Lucia na nakatayo sa tabi ng bintana. Kakabalik lang namin mula sa Batangas. Ang aking damit ay may bakas pa ng abo at putik, ngunit ang aking isipan ay kasing linaw ng kristal. Inilapag ko ang aking tablet sa ibabaw ng lamesa at binuksan ang file na binanggit sa misteryosong mensahe, recipe ng pag-ibig. Ang file na ito ay hindi tungkol sa pagkain. Ito ay isang collection ng mga scanned documents mula sa lumang klinika kung saan huling dinala ang aking ama bago siya bawian ng buhay. Ang bawat pahina ay nagpapakita ng mga gamot na ibinigay sa kanyang mga gamot na hindi dapat pinagsasama. At sa ilalim ng bawat medical order, nandoon ang pirma ng taong nag-asikaso sa lahat ng kanyang papel. "Trinidad, ayos ka lang ba? Masyado nang malalim ang gabi, kailangan mo nang magpahinga?"
Ang malambing na boses ni Lucia ang bumasag sa katahimikan. Lumapit siya sa akin at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa aking balikat. Tapos na ang mga Aragon. Nakuha na natin ang hustisya. Dahan-dahan akong lumingon sa kanya. Tiningnan ko ang kanyang mga mata, ang mga matang laging nagpapakita ng malasakit at katapangan. Ngunit ngayon sa likod ng mga matang iyon, nakikita ko na ang malamig na katotohanan. Hustisya, Lucia, o isang malinis na paraan para ibaon ang sarili mong mga bakas. Ang tanong ko sa tono na kasing lamig ng yelo sa Antarctica. Natigilan si Lucia. Ang kanyang kamay sa aking balikat ay dahan-dahang nanigas. Anong ibig mong sabihin? Iniharap ko sa kanya ang tablet. Ang recipe ng pag-ibig ay ang bansag ni Papa sa gamot na ibinibigay sa kanya ng kanyang paboritong nurse, isang babaeng sinuportahan niya sa pag-aaral. Isang babaeng itinuring niyang sariling anak bago siya namatay. Lucia Ilustre. Yun ang tunay mong pangalan bago ka nagpalit ng pagkakakilanlan para pumasok bilang auditor sa kumpanya ni Severino. Ang mukha ni Lucia ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginig ngunit mabilis siyang nakabawi. Ang kanyang ekspresyon ay naging matigas ang mapagpanggap na malasakit, ay biglang naglaho pinalitan ng isang mapang-uyam na ngiti. Masyado ka talagang matalino, Trinidad. Sabi ko na nga ba hindi dapat kita minaliit, ang sagot ni Lucia habang dahan-dahang lumalayo sa akin. Oo, ako ang nurse na yon. At oo, ako ang nagbigay ng huling recipe sa tatay mo. Pero huwag kang magmalinis. Namatay siya dahil sa kasakiman ng mga Aragon. Ginamit ko lang ang pagkakataon para makuha ang dapat ay sa akin. Sa iyo ang Casa Rivera ay kailanman ay hindi naging sa iyo, Lucia, ang sigaw ko habang tumatayo. Ang galit na matagal kong kinimkim ay tila isang bulkang malapit ng sumabog. Hindi nga sa akin, pero ang yaman ng mga Rivera ang sumira sa pamilya ko. Ang hiyaw ni Lucia habang pilit na hinahablot ang tablet sa aking kamay. Ang tatay mo ang dahilan kung bakit naghirap ang pamilya ko sa Batangas. Kinuha niya ang lupa namin para sa kanyang mga plantasyon. Kaya nang magkaroon ako ng pagkakataong tapusin siya at makuha ang loob mo para gamitin ka laban sa mga Aragon, hindi ako nagatubili. Sa gitna ng aming sagupaan, narinig ko ang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto. Pumasok ang dalawang lalaking nakasuot mga tauhan ng NBI na kanina ko pa tinawagan bago kami pumasok sa hotel room. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at ang kanilang mga kamay ay nasa kanilang mga armas. Lucia Ilustre o Lucia Aragon Ilustre, ikaw ay nasa ilalim ng pag-aresto para sa kasong murder at falsification of public documents, ang deklarang isang opisyal. Tumawa si Lucia, isang tawang puno ng pait at desperasyon. Akala mo ba ay nanalo ka na, Trinidad? Hawak ko pa rin ang huling piraso ng ebidensya na kailangan mo para makuha ang ginto sa ilalim ng abo. Kung wala ako, hindi mo mabubuksan ang kaban na nakuha niyo sa Batangas. Huli na ang lahat, Lucia. Ang sagot ko, habang dahan-dahan kong inilalabas ang isang maliit na susi mula sa aking bulsa, ang susing nakuha ko mula sa duguang panyo ni Rafael bago siya mahulog sa butas. Hindi mo alam na si Rafael, sa kabila ng lahat ng kanyang kasamaan, ay iniwan ang susing ito sa akin bilang huling paraan ng kanyang pagsisisi. I don't need you anymore. Habang pinupusasan si Lucia at kinakaladkad palabas ng silid, lumingon siya sa akin sa huling pagkakataon. Mag-iisa ka rin, Trinidad. Ang lahat ng taong nagmahal sa iyo ay wala na. Anong gagawin mo sa yaman mo kung wala ka ng pamilya? Nanatili akong nakatayo nakatingin sa kanyang pag-alis. Ang bawat salita niya ay tila mga araw na tumatama sa aking puso, ngunit hindi ako bumigay. Tumingin ako sa salamin at nakita ko ang isang babaeng malayo na sa Trinidad na dating umiiyak sa kusina. Ang aking mukha ay pagod, ang aking mga mata ay puno ng pilat ng digmaan, ngunit ang aking espiritu ay nananatiling buo. Bumalik ako sa aking upuan at binuksan ang huling file sa aking tablet. Isang video message ang lumitaw. Ang mukha ng aking ama nakangiti habang nakaupo sa ilalim ng isang puno ng mangga. Trinidad, anak, kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay nahanap mo na ang katotohanan. Huwag kang magalit sa mundong nagtaksil sa iyo. Gamitin mo ang Casa Rivera hindi para sa paghihiganti kundi para sa paghilom. Ang ginto sa ilalim ng abo ay hindi kayamanan, kundi ang kakayahan mong magmahal muli sa kabila ng lahat. Ang mga luha na 10 taon kong pinigil
ay dahan-dahang pumatak sa aking pisngi. Hindi ito luha ng kahinaan kundi luha ng pagpapalaya. Ang bawat sakit, ang bawat pagtataksil ay naging bahagi ng aking paglalakbay upang mahanap ang tunay kong halaga. Ngunit bago ko tuluyang isara ang laptop, isang bagong notification ang lumitaw sa aking screen. Isang news alert mula sa Batangas. Isang katawan ang natagpuan sa kailaliman ng gumuhong bodega sa Batangas. Ngunit ayon sa mga awtoridad, ang katawang na-recover ay hindi kay Rafael Aragon, kundi isang hindi pa nakikilalang lalaki. Si Rafael Aragon ay opisyal ng idineklarang missing at pinaniniwala ang buhay pa at nakatakas sa tulong ng isang hindi kilalang grupo. Ang aking puso ay muling tumibok ng mabilis. Ang laban ay hindi pa pala tapos. Ang ahas ay nawalan lamang ng balat, ngunit nananatili itong nakatago sa damuhan, naghihintay ng tamang pagkakataon upang muling tumuklaw. Ang pagtakas ng isang sugatang hayop ay hindi nangangahulugang ligtas na ang kagubatan. Lalo lamang itong nagiging mapanganib dahil ang bawat galaw niya ay udyok ng purong desperasyon. Ngunit hindi ako ang uri ng biktima na magtatago sa ilalim ng kama habang hinihintay ang muling pagsalakay ng aking asawa. Kung buhay pa si Rafael, sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, wala na siyang matataguang lungga. Ang bawat sandali ng aking buhay ay inilaan ko sa pagtatayo ng isang imperyong hindi kayang buwagin ng isang taksil. Ngayon sa huling yugto ng laban na ito, ipapakita ko sa kanya na ang tunay na lakas ng isang Rivera ay hindi nanggagaling sa yaman, kundi sa isang isipang kailanman ay hindi niya nagawang sakupin. Nakatayo ako sa gitna ng ginagawang Rivera Heritage Center. Ang lupang dati ay imbakan ng asukal sa Batangas. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga bakanting poste na nagbibigay ng mahahabang anino sa semento. Ang amoy ng sariwang pintura at bagong lupang hinukay ay humahalo sa simoy ng hangin. Alam ko na narito siya. Nararamdaman ko ang kanyang presensya sa bawat kaluskos ng mga tuyong dahon sa labas ng bakod. Trinidad, ang boses na iyon paos nanginginig at puno ng pait. Dahan-dahang lumabas si Rafael mula sa anino ng isang malaking concrete mixer. Ang kanyang hitsura ay malayo sa dating makisig na CEO ng Casa Rivera. Ang kanyang damit ay punit-punit, ang kanyang mukha ay may mga gasgas na tila hindi na maghihilom at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at gutom. May hawak siyang baril, ngunit ang kanyang kamay ay nanginginig. Rafael, akala ko ba ay nagpapahinga ka na sa ilalim ng lupa? Ang tanong ko habang nananatiling nakatayo ng tuwid. Hindi ako gumalaw. Hindi ako tumakbo. You took everything from me, my family, my money, my reputation. Ang hiyaw ni Rafael, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bakanting gusali. Akala mo ba ay papayag akong ikaw lang ang manatiling nakatayo? If I can't have Casa Rivera, no one will. You didn't lose anything, Rafael. You threw it away, ang malamig kong sagot. Itinapon mo ang lahat ng piliin mong makipagsabwatan kay Lucia at Isabel. Itinapon mo ang lahat ng isipin mong sapat na ang aking pagiging asawa para gawin akong biktima ng iyong mga kalokohan. Give me the access codes, Trinidad. Alam ko na ang gold under the ash ay ang access sa hidden reserve funds ni Lolo Severino sa Switzerland. Ibigay mo sa akin ang codes at aalis na ako. Hahayaan na kitang mabuhay. Ang banta ni Rafael habang itinutok ang baril sa aking dibdib. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. You are still as greedy as ever. Nakatitig ka na sa kamatayan pero pera pa rin ang hinahanap mo. Lumapit ako sa kanya ng isang hakbang. Hindi niya ito inaasahan kaya bahagya siyang napaatras. Gusto mo ang codes? Sige. Ang code ay ang petsa kung kailan mo ako unang niloko. Ang petsa kung kailan mo sinimulang patay ng tiwala ko. Subukan mong i-enter yan sa system, Rafael. Tingnan natin kung anong matatanggap mo. Don't play games with me, Trinidad. I'll shoot you. Ang tili niya, ang kanyang hintuturo, ay dahan-dahang humihigpit sa gatilyo. Gawin mo. Pero bago mo gawin yan, lumingon ka sa likod mo, ang utos ko sa tono na walang bahid ng takot. Mula sa itaas ng mga scaffolding, lumitaw ang mga sniper ng NBI. Ang mga pulang tuldok ng laser ay dahan-dahang gumuhit sa dibdib ni Rafael. Ang paligid ay biglang napuno ng tunog ng mga sasakyan ng pulisya na mabilis na pinalibutan ang buong construction site. Trinidad, help me. Please, let's start over. Ang biglang pagbabago ng kanyang tono. Lumuhod siya sa harap ko, ang baril ay dahan-dahang nalaglag sa kanyang tabi.
Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak ang parehong mga luhang ginamit niya noong nililigawan niya ako, ang parehong mga luhang ginamit niya para humingi ng tawad sa bawat kasalanan niya. Mahal kita, Trinidad. Naligaw lang ako ng landas. Pamilya tayo, di ba? Tiningnan ko siya ng may purong pandidiri. Ang kanyang pagmamakaawa ay tila isang maruming basahan na pilit niyang ipinupunas sa aking sapatos. Mahal ang ulit ko sa salita niya. Ang pag-ibig ay hindi nanunog ng bahay. Ang pag-ibig ay hindi pumapatay ng ama. Ang pag-ibig ay hindi nagnanakaw ng dangal. You don't know the meaning of the word, Rafael. At ang pamilyang sinasabi mo patay na iyon kasama ng huling piraso ng aking awa. Tumalikod ako sa kanya habang nilalapitan siya ng mga awtoridad para pusasan. Ang kanyang mga sigaw ng pagsisisi at pagmamakaawa ay naging isang ingay na lamang na hindi na umaabot sa aking pandinig. Sa bawat hakbang ko palabas ng site, naramdaman ko ang pagkawala ng huling bigat sa aking balikat. Madam Trinidad, ang tawag ni Mr. Valdez ang aking accountant na naghihintay sa labas. Nagawa na po namin ang utos ninyo. Ang lahat ng funds ni Don Severino sa Switzerland ay nailipat na sa Rivera Foundation. At ang Casa Rivera, opisyal na po itong nakarehistro sa ilalim ng inyong pangalan 100%. Salamat, Valdez. Siguraduhin mong ang bawat empleyadong nawala ng trabaho dahil sa sunog ay makakatanggap ng kanilang kompensasyon. At ang scholarship fund para sa mga anak ng ating mga magsasaka, doblehin mo ang budget, ang huling utos ko. Sumakay ako sa aking sasakyan at tiningnan ang aking sarili sa rearview mirror. Ang babaeng naroon ay hindi na ang Trinidad na laging nakayuko. Ang aking mga mata ay nagniningning sa bagong pag-asa. Ang gold under the ash ay nahanap ko na hindi ito ang pera, kundi ang aking sariling kalayaan at ang kakayahang itama ang bawat mali ng nakaraan. Habang nagmamaneho ako pabalik ng Maynila, dumaan ako sa isang simbahan. Huminto ako at pumasok sa loob. Tahimik ang paligid, ang tanging maririnig ay ang mahinang paghampas ng hangin sa mga bintana. Lumapit ako sa dambana at nagtirik ng kandila para sa aking ama. Papatapos na po, nabawi ko na ang lahat, ang bulong ko, habang pinapanood ang maliit na apoy ng kandila. Naramdaman ko ang isang mahinang haplos ng hangin sa aking pisngi, na tila isang huling yakap mula sa kanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, nakaramdam ako ng tunay na kapayapaan. Ang Casa Rivera ay hindi na lang basta isang kumpanya. Ito ay magiging isang simbolo ng pagbangon ng bawat babaeng minaltrato at minaliit. Paglabas ko ng simbahan, isang pamilyar na mukha ang nakita ko sa di kalayuan. Si Lucia nakasuot ng orange na uniform sa ilalim ng kustodya ng mga pulis habang inililipat siya sa ibang pasilidad. Nagtama ang aming mga paningin. Wala nang galit sa aking puso para sa kanya. Tanging isang malalim na lungkot para sa isang taong nabulag ng puot. Binigyan ko siya ng isang bahagyang tango, isang hudyat ng aking pagpapatawad sa aking sarili dahil sa pagtitiwala sa maling tao. Ang bukas ay para sa mga taong marunong tumingin sa liwanag kahit gaano pa kadilim ang kahapon. Ang bulong ko sa aking sarili habang tinatahak ang daan patungo sa aking bagong buhay. Ang bawat pilat sa aking puso ay hindi natanda ng sakit, kundi mga guhit ng isang mapait, ngunit matagumpay na kasaysayan. Isang taon na ang lumipas mula nang maging abo ang Mansyong Aragon at kasabay ng paglalaho ng usok na yon, ay ang tuluyang paglilibing ko sa babaeng dati ay nabubuhay lamang para sa kaligayahan ng iba. Ngayon habang pinagmamasdan ko ang dahan-dahang paglubog ng araw mula sa balkonahe ng bagong gusali ng Casa Rivera, hindi na puot ang namamayani sa aking dibdib. Ang natira ay ang malamig at malinis na kapayapaan ng isang taong nahanap ang kanyang tunay na tahanan sa loob ng kanyang sariling pagkatao. Ang pagbubukas ng Rivera Heritage and Empowerment Center ay naging usap-usapan sa buong bansa, ngunit hindi ito dahil sa marangyang pagtitipon. Sa halip ng mga politiko at mga kilalang tao sa lipunan, ang mga espesyal na panauhin ko ay ang mga kababaihang tulad ko noon, mga biktima ng Bao Han Taichin, mga asawang minaliit, at mga anak na itinuring na kasangkapan lamang para sa yaman. Ang Casa Rivera ay hindi na lang basta gumagawa ng mga sikat na pagkain. Ito na ngayon ay nagsisilbing kuta para sa mga taong gustong bumangon mula sa sarili nilang mga abo. Nitong nakaraang buwan, nakatanggap ako ng huling balita
tungkol sa pamilya Aragon. Si Rafael ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang habambuhay na pagkabilanggo sa bilibid. Ang huling larawang nakita ko sa kanya ay isang lalaking tuluyan. Nang nawalan ng kinang ang kanyang buhok ay naging puti at ang kanyang mga mata ay wala nang makitang pag-asa. Wala na siyang pangalan, tanging isang numero na lamang sa loob ng malamig na rehas. Si Doña Caridad naman ay nananatili sa isang pasilidad para sa mga matatanda na pinatatakbo ng simbahan. Ang kanyang hiya na pilit niyang pinangalagaan ay tuluyan ng gumuho dahil wala nang natirang kamag-anak na gustong bumisita o kumilala sa kanya. Ang katahimikan ng kanyang silid ay ang tanging nakikinig sa kanyang mga kwento ng lumipas na kapangyarihan. Tinanong ako ni Mr. Valdez noong isang araw kung napatawad ko na ba sila. Napangiti ako ng dahan-dahan habang tinitingnan ang mga dokumento ng aming foundation. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Pinatawad ko ang aking sarili dahil sa pananatili sa isang relasyong sumira sa aking dangal. Pinatawad ko ang aking nakaraan upang hindi na ito maging hadlang sa aking kinabukasan. Ngunit ang hustisya ay hustisya, ang bawat isa sa kanila ay umani lamang ng itinanim nilang kasamaan at ang kapayapaang nararamdaman ko ngayon ay ang patunay na tapos na ang kanilang kapangyarihan sa aking buhay. Ang ginto sa ilalim ng abo na iniwan ni Papa ay hindi lang pala tungkol sa yaman o mga titulo ng lupa. Ito ay ang ginto ng katatagan. Natutunan ko na ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa pangalang idinugtong sa kanyang apelyido pagkatapos ng kasal. Ang ating halaga ay nagmumula sa bawat desisyong ginagawa natin para sa ating sariling dignidad. Ang Casa Rivera ay muling nagniningning, ngunit sa pagkakataong ito, ang liwanag nito ay hindi na nanggagaling sa kasinungalingan, kundi sa katotohanang ang bawat pagbagsak ay simula lamang ng isang mas matayog na paglipad. Habang hinihipan ng hangin ang aking buhok, naramdaman ko ang isang pamilyar na init sa aking palad, ang hawak ng aking sariling kamay matatag, at handang harapin ang anumang bukas. Wala na akong kailangang patunayan sa kahit kanino. Ang paghihiganti ay tapos na at ang natira ay ang buhay na pinili kong buuin ng mag-isa, ngunit hindi kailanman nag-iisa. Sa bawat babaeng nakikinig sa kwentong ito, tandaan ninyo, huwag ninyong hayaang maging tanikala ang inyong utang na loob. Ang inyong sakripisyo ay may hangganan, at ang inyong dangal ay walang katumbas na halaga. Kung kaya kong bumangon mula sa abo ng aking sariling tahanan, kaya nyo rin. Ang bukas ay hindi hinihintay, ito ay nililikha. Dahan-dahan kong isinara ang pinto ng aking opisina at iniwan ang huling anino ng nakaraan. Sa labas naghihintay ang isang mundong puno ng bagong mga recipe ng tagumpay, kalayaan at tunay na pagmamahal sa sarili. Ang Casa Rivera ay bukas na muli, at sa pagkakataong ito ang Reyna ay hindi na kailanman magpapabaon sa limot.